May ginawa ba sa'yo si Roberto? Bako sa Rebecca, I just want to remind na huwag mo ulit gagawin yung panggugulong ginawa mo sa akin, Lisa. Mananagot ka sa akin. Lahat ng baho niya, attorney, ilabas mo na. Masyado niyang pinahihirapan si Felix. Pwes, pahihirapan ko rin siya. Asawa mo siya. May karapatan kang ipaglaban ang karapatan mo kung gusto mo. Baliw si Roberto na makuha si Melissa. Baka kung ano pa ang gawin niya sa akin kapag pinaglaban ko ang karapatan ko. Bakit hindi mo na lang kasi sabihin ang totoo, Felix? Shut up, Melissa! Hindi ako papayag na matalo mo pamangkin ko! Ang katotohanan pa rin ang mananaig sa huli. Kaya ihanda mo na ang sarili mo, Felix. Para sa buhay mo sa loob ng kulungan. Maraming salamat ulit, ha? Wala ka naman po yun. Halika na, Martha. Natin na kita. Thank you. Basta ka na, anak. Mami, sabi po ni Nana Marta, pumunta daw po kayo sa korte. Nandun daw po si Daddy. Kamusta na daw po siya? Okay naman siya, anak. Tinanong niya po ba ako? Hindi kami nakapag-usap eh. Sige na, anak. Maglaro ka na. Sige po. Mahirap talaga yung mga rastro na yun. Pati na rin yung sinungaling nilang abogado. Babaw lang naman ang depensa nila eh. Kayang-kaya natin silang talunin. Mabuti pa magpahinga ka na. Uwi na muna ako, okay? Sige. Salamat, Roberto. Sige. Lalo lang pinapatindi ng mga rastro ang galit ko. Hindi ako titigil hanggat hindi natatapos tong kasong to at makulong yang si Felix. Si Eva yun. Uy, si Eva yun. Oo nga. Paano na yan? Wala ka ng daddy. Sabi ng daddy ko, malapit na daw siya makalabas sa kulungan. Makakasama ko na daw ulit siya. Talaga lang Sabi ng tatay ko, binibitay daw yung mga nakakulong. Mamamatay na sa kulungan ang daddy mo. Hindi totoo yan. Hindi mamamatay ang daddy ko. Alam niyo ba, sabi ng lolo ko, binibitin daw yung mga bata ng bubuli ng patiwaring. Gusto niyo pakita ko? Hindi na po. Okay ka lang ba, Eva? Huwag ka na umiyak. Nandito Roberto mo. Wala ngayon. Ako na magbabantay sa'yo, ha? Don't cry na, okay? Hayaan mo sila. As long as I'm here. Okay? Okay. Eva? Ano nangyari dito? Tinukso siya ng mga bata. Siguradong sinabihan na naman siya ng mga batang yun na anak siya ng isang masamang tao. Ibig sabihin yun ay, hindi lang ito ngayon nangyari? Oh, okay ka na ba, anak? Sa susunod na tuksuhin ka pa nila ulit, sumbong mo na sa akin agad, ha? Po. Sigurado po, tutuksoin na naman nila ako. Ayoko na po dito, Mami. Pwede na po ba tayo umalis dito? Tuloy ka na, anak. Gusto ka na, Eva? Ginugulo ka pa ba ng mga batang yan? Basta magsumbong ka sa akin kaagad, ha? Akong bahala sa kanila. Tito Roberto, Bakit, Eva? thank you po ha. Kasi pinagtanggol niyo ako sa mga bata kahapon. Wala yan. Di ba sabi ko naman sa'yo? Ako nang bantay mo. Wala na makakapang-away sa'yo basta nandito ako.
Roberto. Diyan ka pala. Gusto ko lang kumustahin sana si Eva eh. Pero nagkita na kami sa labas. Alam mo, Melissa, tingin ko, hindi pa rin na nakakalimutan yung panunokso ng mga bata sa kanya. Mas babantayan ko na lang siguro siya. Para hindi na siya malapitan ng mga batang yun. Melissa, hindi sa lahat ng oras nandito ka para alagaan siya. Hindi healthy sa bata ang laging binubuli. Sinabi ko na sa kanya yan. Bakit di mo na lang tanggapin kasi yung alok ko? Lumipat na kayo doon sa bahay na binili ko. Sinabi ko na rin sa kanya yan. O sige, ganito na lang. Rentahan mo na lang yung bahay. Kahit anong kondisyon mo, payag ako. Basta lumipat na lang kayo doon. Pumayag ka na kasi, Melissa. Para na lang kay Eva. Tama naman si Roberto eh. Hindi na talaga safe si Eva dito sa lugar na to. Mami, talaga? Melissa, hindi talaga safe sa bata ang laging binubuli. Isipin mo na lang kalagayan ng anak mo. Wow! Ang laki! At ang ganda, ha? Pabuti na lang sinama mo ko dito maglipat. Babago na yung bahay ko dun sa ano. Gantot na nun. Thank you, ha? Ang ganda! Roberto, ang ganda-ganda naman ng bahay na ito. Saka ang laki. Saka mukhang presko pa. Pwede ba kaming pumunta ni Eva doon sa may garden? Sure? Sige po. Sige, maiwan ko muna kayo. Ay, Lika, Eva. Ate, tulungan mo kaya natin to. Dali. Thank you, Melissa. Pumayag kang lumipat kayo rito. Ano ka ba naman, Roberto? Ako nga dapat ang magpasalamat sa'yo. Tinutulungan mo lang ako sa kaso, tapos pinapatira mo pa kami dito. Thank you pa rin. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon, Melissa. Pakiramdam ko, kahit konti, natupad ko yung pinangarap ko noon. Nung pinagawa ko to para sa'yo. At sa mga magiging anak sana natin. Siguro kung natuloy yung kasal natin, masaya na sana tayo magkasama dito. May mga anak. Wala na ako sigurong mahihiling pa. Huwag na natin balikan yun, Roberto. Ang tagal na yun. Lisa, pwede naman natin tungtungan yan eh. Pero huwag mo sanang isipin na sinasamantala ko ang sitwasyon mo, Melissa. Hindi na kasi ako makapaghintay. Wala akong ibang iniisip araw-araw kung hindi ikaw. I'm still in love with you, Melissa. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan yan sa'yo. Sana mahalin mo rin ulit ako, Melissa. I close my eyes and dream of you and then I realize there's more to life than all. I'm sorry, Roberto. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa amin ni Eva, hindi ka naman mahirap mahalin eh. Pero hindi pa ako handa sa mga ganung bagay. At pagkatapos ng panluloko sa akin ni Felix, parang ang hirap na magtiwala. Tapos ikaw, paano naman si Rebecca? Di ba sinabi ko naman sa'yo wala kami ni Rebecca? Hindi kami totoong kasal. Pakitang tao lang lahat sa amin. Melissa, I deserve to be happy. At sa'yo lang ako magiging masaya. I'm really sorry, Roberto. Pero ayokong gumawa ng isang bagay na hindi ko pinag-isipan na mabuti.
understand. Don't worry. I'm willing to wait. I'll do everything to make you forget Felix. And I promise you, aalagaan ko kayo ni Eva. Sana lang ibaling mo sa akin ang pagmamahal mo. Tayo ang para sa isa't isa, Melissa. Tayo lang. Tell me her name, I want to know the way she looks and where you go. I need to see her face, I need to understand why you and I came to an end. Tell me again, I want to hear. Who broke my faith in all these years? Who lays with you at night when I'm here alone? Remembering when I was your own. I let you go, I let you fly. Why do I keep on asking why? I let you go, now that I found a way to keep somehow more than a broken vow. Tell me the words I never said. Show me the tears you never shed. Give me the touch that one you've promised to be mine. Or has it vanished for all time? I let you go, I let you fly. Maraming salamat sa suporta ninyo. Alam kong huling termino ko na ito bilang gobernador. At sana'y hindi dito magtapos ang pagsuporta nyo sa akin at sa aking pamilya. At ngayon, ang bagong halal na mayor, Mayor Roberto Sebastian. Halo ka na, pare. Huwag mo umilimit eh. Hindi po ako mananalo, kundi dahil sa suporta niyo. Halos mag-iisang taon na nakalipas, bro. Pero parang tatagalan pa ang kaso ito. Malulutas lang ito pag sinabi ko yung totoo. Pero wala akong balak gawin yun sa ngayon. Lalong-lalo na iba na nakikita kay Roberto at Melissa. Ano ibig mo sabihin? Parang bumigay na si Melissa kay Roberto. Bro, sa tingin ko maagaw na ng lalaking si Melissa sa akin. Felix, hindi naman ganun si Melissa. Kita mo nga, it took her 6 years bago ko sagutin noon. Nakakalimutan mo na ba? Na si Roberto una nang minahal. At sa tingin ko mahal pa rin niya hanggang ngayon. Para lang ako kontrabida sa buhay nila eh. Sa
Sa tingin ko malapit na maagos ni Roberto ang pamilya ko. Sinasamantala niya ngayon na wala. Malapit niya na makuha mag-ina ko. Pero hindi kaya mangyari. Alam lalo na si Eva. Miss na miss ko na siya. Wala nung mag-iisang taon. Ganong katagal na hindi ko siya nakikita. Can you do me a favor? Oo naman. Kahit ano, basta kaya ko. Pakibigay itong sulat ito kay Eva. At pakitignan-tignan na rin ang pamilya ko. Wow, ang ganda naman yan, Tito Roberto. Ako po magkukulay, ah. Oh, sige. Color. Mari, wala ka ba napapansin? Hindi na masyadong hinahanap ni Eva si Felix. Ma? Napansin ko nga. Alam mo kung bakit? Kasi andito na si Roberto lagi. Tignan mo, close na close yung dalawa, oh. Para silang mag-ama. Bagay. Ano na namang tinutumbok mo, ha? Alam mo, Melissa, kahit paulit-ulit kong sabihin, hindi ako magsasawa. Isang taon na naliligaw sa'yo si Roberto. Alam ko naman yun, Ami. Ano naman pala eh. Iniintay mo Pasko. Kailan mo sasagutin? Siyempre gusto ko muna matapos yung kaso. Ako eh, matagal pa yun. Tsaka pag dumating yung time na yun, baka magsawa na sa'yo yan. Wala na yan. Sige pa, hindi ka makakahanap ng ganyan. Kung mahal niya talaga ako, kinakapaghintay siya. Bakit pa kailangan mag-intay kung wala namang hadlang? Alam mo kung ano nakikita ko sa inyong tatlo, kung magkakasama kayo? Isang napakagandang future. Hindi mo ba nakikita? Siya talagang para sa'yo. Sinubok lang kayo ng panahon kung sinira kayo ni Felix. Pero andito na ulit si Roberto. Okay na ulit lahat. Saya-saya ni Eva kanina. Hayaan mo bukas. Papasyal ko kayo sa ibang lugar. Kahit sa inyo gusto. Nakakaya naman sa'yo, Roberto. Sa amin na lang nakatuon lahat ng atensyon mo. Wala ka naman dapat ikaya, Melissa. Napapasaya mo ako. Pero, mas maalagaan ko kayo kung tatanggapin mo ako ulit sa buhay mo. Hindi bilang kaibigan, hindi bilang dating Roberto na mahal mo. Roberto, tatapatin kita. Hindi ko kayang ibigay sa'yo ang puso ko ngayon ng buong buo. Pero, handa naman akong bigyan ka ng chance para alagaan kami ni Eva. Hindi lang bilang kaibigan, kundi isang espesyal na tao sa buhay ko. Ibig mo sabihin, sinasagot mo na ako, Melissa? Siguro tama si Ami. Siguro, tayo nga para sa isa't isa. Woo! Yes! Hindi ka nagkamali sa desisyon mo, Melissa. I promise you. Mas aalagaan ko pa kayo ni Eva. Hindi pa nga tayo. Inaalagaan mo na kami eh. Pero ayoko namang mahalin mo ko dahil lang doon. Gusto ko ibalik mo yung
yung pagmamahal mo nung inagaw ni Felix. Gusto kong maramdaman ulit yun, Melissa. Sinagot na ako. Sinagot na ako ni Melissa. Kami na ulit. Eva? Galit ka ba sa akin? Kikindadi ko na po si Tito Roberto, Mami. Paano na po si Daddy? Siyempre, daddy mo pa rin ang Daddy Felix mo. Hindi naman magbabago yun. Pero si Roberto, anak, nagiging bahagi na siya ng buhay natin. Inaalagaan niya naman tayo, di ba? Di ba mabait naman siya sa atin? Opo. Sabi niya nga po parang na niya daw akong anak. Kaya lang naaawa po ako kay Daddy. Malulungkot po yun kapag nalaman niya may iba kang love, Mami. Naiintindihan niya rin tayo. At isa pa, matutuwa yun kasi inaalagaan naman tayo ng Tito Roberto mo, di ba? Okay na sana eh. Okay na sana. Sinagot na ako ni Melissa. Pero yung anak ni Felix, hindi ko matimple. Pumapapil pa. Bakit ba? Ano ba nangyari? Akala ko okay na ako sa batang yan. Pero mukhang ayaw niya sa akin para sa mami niya. Pare, natural lang na mas matimbang sa bata. Ang totoong daddy niya. Dapat hindi ko na pinatatagal to eh. Kailangan pa sa akin na si Melissa ng buong buo. Yes, my friend! Gaya ng sabi mo, sinubaybayan ko nga si Roberto. And, you know what I found out? Bumili siya ng bahay para kay Melissa at sa anak nito. Binabahay niya na si Melissa. Exactly! Talaga mahal na mahal niya yung babaeng yun. Oh well, pangklase rin yung gayumang pinaamoy ni Melissa sa asawa mo, no? Kaya ganun na lang ang kapit ni Roberto sa kanya. Pero, nilaban ka pa. Kung ayaw mong lumayo kay Roberto, well, pues, sugurin na natin yung Melissang yan. Hindi ko kayang gawin yan sa ngayon, Sheila. Kung hindi lalo lang akong kamumuhian ni Roberto. Wala akong laban kay Melissa. Papel lang ang hawak ko. Pero siya, puso ni Roberto ang hawak niya. Eva! Kenneth. Kumusta ka na? Okay lang po ako. Meron akong bibigay sa'yo eh. Ano po yun? Eva? Galing... Kenneth? Anong ginagawa mo dito? Melissa. Eva, pumasok ka na muna sa loob. Tinatawag ka na lola mo, kakain na daw. Bye, Tito Kenneth. Bye-bye. Ano yung ibibigay mo sa anak ko? Ako na lang mag-abot sa kanya. Pasensya ka na, Melissa. Naawa na talaga ako sa kaibigan ko eh. Kaya nga ako na lang ang magbibigay kay Eva. Galing yan kay Felix. Miss na ni Felix si Eva, Melissa. Huwag mo naman sana ipagkait sa kanya yung anak niyo.
Eva, anak. Palagi kitang naiisip. Kayo ng mami mo. Hindi ko ma-imagine ang bukas na hindi ko kayo kasama. Gusto kong masubaybayan ang paglaki mo. Gusto kong may nakakausap kang daddy. May napagsasabihan. Kaya gagawin kong lahat para makalabas dito, anak. Magkikita tayo ulit at magkakasama. Pangako ko sa'yo yan. I close my eyes and dream of you and then I realize there's more to life than only Hindi na ako pwede lumambot sa'yo, Felix. I close my I'd give away my soul to hold you once again and never let this promise end. I let you go, but let you find now that I know I'm asking why. I let you go. Elsa, mapapatawad mo pa rin ako. Magkakasama pa rin tayo sa bandang huli. Huwag ka nang umasa, Felix. Dahil sinagot ko na si Roberto. Palagay ko, tagilid na si Felix sa kasong yun. Pero hindi ako papayag na matalo si Felix. Anong binabalak mong gawin? Hindi na ako makapaghintay sa isang bagay na alam ko magpapasaya sa akin habang buhay. Kaya kung papayag ka, will you be my wife, Melissa?